Gemini, this is your reading for the week of November 11 to 17. Pero kahit lumipas yung mga dates na yan, kung kailan makarating sa'yo, yun na importante. Kasi lahat naman na readings ko rito ay timeless. So, let's take a look at your energies. Itong 11 to 17. Ano yung mga meron? Possible na ganap, parating, dapat malaman. Okay? Kumuha ako ng mga round cards, 5. So, yung una is woman. Sabi kasi dito, dealings or relationship with a woman. Pero sige, para maging gender neutral tayo, kahit di na natin lagyan ng gender. Okay? Kung ano mang gender nito. Merong interaction, may connection, or ano man ang business mo with this person, romantic man ito or not. Okay. So, this is a period ng harmony, peace, balance for you. Gemini, at least. Balanse, mga bagay-bagay. Kahit papano magiging maayos. Kung nagde-demand ka ng peace, ibig sabihin yung tipong makapag-relax ka, hindi ka siguro masyadong stressed. Okay? Ito yun. Somehow, you'll find peace itong period na ito. Or it could be na merong pakikipagbati dito. Ikipag-ayos. Itong person na to. Okay? Wow, meron kang success. Mukhang meron kang ikakatuwa, ikaka-proud, accomplishment, or could be successful outcome sa kung ano yung gagawin mo with the egg card. Specific something na may kinalaman sa mga plano mo. Oo, baka magiging successful yung mga pinaplano mong gawin na yan. Ano man yan. Yun nga lang, you have the tendency na maging undecided daw. Tungkol sa isang bagay. Ito yung pwedeng nagdadalawang isip ka or hindi mo alam kung itutuloy mo ba or hindi. Nag-aalangan, hindi makapag-decide na period. And, aside dun sa pagiging indecisive mo, merong mga matters dito na walang kasiguraduhan para sa'yo eh. Yun yung nafe-feel ko with the kangaroo card. Or pwedeng this is parang warning na mag-prepare ka, malayo pa lang, paghandaan mo na kung ano man yan. Kasi parang meron ditong some kind of hassle or sabi ko nga yung parang hindi mo sure ano yung pwedeng mangyari, susulpot, no? So, maganda yung mag-prepare ka na lang in advance. Parang yun yung sinasabi dito. So, kung pa tayong mga tarot cards para sa general energy. So, dito sa general energies mo, napapaloob na yung mga iba pang messages like depende kung saan mag-resonate sa'yo. Pwedeng sa love life mo, pwedeng sa career mo, sa family, financial, etc. Kunin natin yan dito sa ating tarot cards. Kuha ako dito ng 5 cards. Sa bottom ng deck mo, ito yung lumitaw.
si Nine of Swords. Air sign energy. Okay? Tapos sa mga cards mo ito, meron kang Strength card, which is Leo energy. Meron ka ring Hierophant, Taurus energy, Major. You have the Knight of Cups, reversed, water. Six of Swords, reversed, air sign energy again. And another air sign energy na naman. Okay, so I think meron something like good news pagdating sa scholarship. If you have exams to take, pwedeng ito yun. Basta meron something dito, ang napipick up kong energy is papasa ka eh. Interview man yan, anumang pagsubok yan, or literal na examination, whatever na nagagawin mo, may screening, may evaluation, parang papasa. Oo, yun yung nasisense ko. Kaya to, pwedeng good news ito for some of you kung nag-a-apply kayo ng trabaho kasi pasado ka eh. Kung ano man yan eh. So, I think meron kang something na mapagtatagumpayan dito, malalagpasan with the Strength card and Hierophant. Sabi ko nga, parang makakapasa ka, diba? Oo. Ito, nakikita ko parang magbubunga yung paghihirap mo, pagtitiis mo. Okay, another thing about the Strength card, siguro, pwedeng merong something or someone na maaaring sumubok ng pasensya mo. Iti-test talaga yung inner strength mo or kung ano man yung pagsubok na yan eh. Pero nakikita ko na makakayanan mo yan. Masusurpass mo yan kasi upright yan dalawa. Okay? Oo. So nakikita ko meron kang sapat na kakayahan, lakas ng loob, confidence dito sa card na to be able to surpass ano man itong pagsubok na pagdadaanan mo. Or ano man itong mga gagawin mo kung may mga challenges man dito. So ang susi dito is to maging resilient ka. Kung hanggat kaya mong i-contain, kaya mong i-tame yung sarili mo, kaya mong maging kaya mong ang tawag dito kasi pagka nawawala yung words eh. Pag strength card kasi parang natitame mo yung sarili mo, natitame mo yung iyong pagka-beast mode, yung lion inside you. Oh, hirap explain. Pero basta kaya mong i-tame yan, magsasucceed ka rito. Yun nafe-feel ko. So, merong something dito with the Hierophant na pwedeng iba ewan ko, this could be a mentor. Baka may mamimit ka mentor, mamimit ka someone na mag-a-advise sa'yo, makatulong sa'yo. Kasi itong person na lumitaw na to, pwede namang romantic, pwede rin namang hindi. Diba? Wala namang in-specify dyan kanina. Pero nakita ko lang, parang meron kayong something na aaralin or meron kayong matututunan na wisdom with the Hierophant. Or kailangan ninyo ng advice, mag-seek ng advice, counseling. Kasi ito parang guidance din to eh. Okay? Okay, kung about traveling, pwedeng hindi pa kayo makakapag-travel.
Oo, kung meron kang pupuntahan, may gagawin ka, yun. Hindi lang sa pagta-travel kasi si Knight is associated sa pagtitake ng action. So, sabihin na natin na maaaring may delays when it comes to sa mga gagawin mo or sa pagta-travel. Okay? Alam mo, parang meron sinasabi dito na gusto mo man talikuran tong bagay na to, o gusto mo mang umalis dito, pero baka hindi ka pa makakaalis dito sa lugar na to or situation na ito. Yun yung indication nito. Or it could be na kung nag-expect ka na makakahanap ka na ng better, like better job, better salary, better person, etc. Kasi generally, pwedeng hindi pa. Pwedeng hindi pa better yung mapupuntahan mo or makukuha mo. If ever. Ngayon, when it comes to love life, so ang nasa-sense ko rito is an energy ng person na nagpipigil ng feelings. Nagpipigil, nagtitiis, or nagpapasensya, ano ba? Oo. Meron kasi ditong parang napipigilan yung gusto niyang gawin eh. Gusto niyang mag-reach out, gusto niyang mag-take action, mag-make ng move, pero hindi niya magawa. Pinipigilan niya yung sarili niya. Nagtitiis or nagpipigil. Oo. Hanggat maaari, pinipigilan niya yung urge eh. Halimbawa, meron siyang desire, no? Parang ganun, parang pinipigilan niya yung sarili niya. Ewan ko, pwedeng ikaw or yung person mo kung kanino mo nagre-resonate. So, nakikita ko dito is an energy ng or maybe merong gusto ditong umalis, or takasan tong connection na to, person na to, pero parang hindi matakas-takasan, maiwasan. Or hindi basta-basta pwedeng iwan talikuran. Yun yung napipick up kong energy. And by the way, ito. Sa tingin ko, meron dito mga bagay na mabibigyan na ng answer for you. So, matatapos na yung period ng overthinking, no? Basta itong pag-iisip mo, pag-aalala mo. Siguro, mabibigyan na ng kasagutan yan and eventually, makiklear na yung mga doubts mo, tsaka yung mga overthinking mo. Okay? So, yun lang. Godspeed. Take care. Kita-kits sa next reading, babush.